paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. Saan ka ba madalas mamasyal? Mahilig ka ba sa mga tahimik na lugar? Sino ang iyong nakakasama? Baka naman bukod sa kasama mo, mayroon pang ibang mga nilalang na nakapaligid at nagmamasid sa iyo. Ami, ang ganda talaga dito sa Burol. Tingnan mo, tanaw na tanaw natin ang buong kapaligiran. Julia, umuwi na tayo. Talaga to, kahit kailan. Napaka-killjoy mo. Mamaya na. Nag-i-enjoy pa yung tao eh. Pero, baka sige, mamaya... sige. Kung ayaw mo ako samahan, sige, umuwi ka na. Iwan mo na lang ako dito. Julia! Eh, bakit ba? Ano bang kinatatakot mo? Naniniwala ka sa mga kwento-kwento na may mga engkanto at maligno sa lugar na ito? Oy, tumingin ka nga sa paligid, oh. O ano? May nakikita ka ba? Wala naman, di ba? Tayo lang ang naririto. Kamu kasi, masyado ka nagpapaniwala dyan sa mga bagay na wala namang katotohanan. Hindi naman sa ganun eh. Kaya lang... Tama na, nainis na ako. Ang mabuti mong gawin, mag-enjoy ka na lang. Kalimutan mo na yung mga walang kapararakang bagay na yan. Walang maligno, walang multo, at walang engkanto. At kung meron man, di ako natatakot. Mas maganda nga kung magpakita sila sa akin eh. Kakausapin ko pa sila. Ay, ano yun? Julia! Ano? Huwag mo sabihin, natatakot ka sa alulong ng aso. Wala ka ba naramdaman? Parang may dumaan. Anong dumaan? Wala naman eh. Ano? Yan kasi napapala mong kakaisip na kung ano-ano. Kaya pati ihip ng hangin kinatatakutan mo, Ami. Uulitin ko sa'yo. Walang multo, walang maligno, at walang engkanto. At wala ring impacto! Galing kayo sa Burol? Oo. Ano ginawa niyo ron? At bakit kayo nagpunta sa lugar na yon? Niyaya lang naman po ako ni Julia, tay. Ang tigas ng ulo niyo. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba?
na huwag kayong pupunta sa lugar na yun. Lalo't wala kayong ibang kasama. Alam niyo ba kung anong pwedeng mangyari sa kapangasan ninyo ng kaibigan mo? Tay. Naku! Iniisip ko pa lang, kinikilabutan na ako, Ami. Nakakatakot. Huwag sanang magkatotoo ang nasa isip ko. Huwag sana. Mando, Okay, bakit ka rin, Dad? Hindi mo ba nakikita? May ginagawa ko. Inihahanda ko itong mga dadaling ko sa bukid. Tatanghaliin na ako. may gusto lang bang sana ako itanong sa'yo. Ano ba itatanong mo? Wala ka bang napapansin dyan sa anak mo? Napapansin? Oo, lagi siyang tahimik. Minsan naman tumatawang mag-isa. Hindi ka na nasanay dyan. Alam mo naman na may pagkasumpukin yan eh. Pero parang ibang nakikita ko sa kanya. Karidad, ano bang sinasabi mo? Kasi... Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan ko nang umalis. Tanghali na. pero... Sige. Alis na ako. Teka, sandali, Mando! Tingnan mo itong matandang to. Kinakausap pa. Bigla na lamang aalis. Si Julia. Tumatawa siya habang nakatanaw sa may bintana. Ano kaya nangyayari sa batang to? Teka nga, lalapitan ko at kakausapin. Julia, anak. Anak, ano ba tinitingnan mo dyan sa labas at parang tuwan-tuwa ka? Julia, humarap ka nga sa akin, anak. Ayan. Para naman makapag-usap tayo na magkaharap. Sino ka? Julia! Umalis kang matanda ka. Di kita kilala. Umalis ka! Julia! Nakakapagod din ang maghapong pagtatrabaho sa bukid. Hirap kasi nitong kalagayan ko. Mag-isa lang ako. Kung sana nabiyayaan man lang ako kahit na anak na lalaki, sana may nakakatuwang ako sa bukid. Nakakapagod talaga. Malapit na ako sa bahay. Ano yun? Sa bahay na. Bakit nagsisigawan? Bakit nagkakagulo? Anong nangyayari sa bahay namin? Julia! Anak! Anak ko! Anong nangyayari dito? Mando, mabuting dumating ka na. Si Julia! Anong nangyayari sa kanya? Anong nangyayari sa anak ko? Ano? Oh, Diyos ko! Hindi! Julia, anak ko! Tandang Simon! Tandang Simon! Tao po! Mang Mando, bakit po? Ang lolo mo, nasaan siya? Bakit, Mando? Tatang Simon, tulungan niyo ang anak ko. Ha? Bakit po? Ano pong nangyari si Ate Julia? Sinasapian ng masamang espiritu ang anak ko. Ano? Nakikiusap ako. Sumama kayo sa akin. Tulungan niyo si Julia. Rita, ihanda mo mga kagamitan ko. Tutungo ako sa bahay nila. Ngayon din. Totoo. Sinasaniban ng masamang espiritu ang anak nyo. Kung gano'n, anong magandang gawin, Tandang Simon? Tulungan niyo ho kami, Tandang Simon! Teka. Kailangan kong gamitin ito. Tandang Simon! Ano yan? Ano yan?
Anong gagawin niyo sa latigong yan? Palalayasin kong masamang elemento na nagpapahirap sa kanya. Malakas at makapangyarihan ang sumanib sa anak niyo. Kaya ito lang ang paraan para mapalaya siya sa katawan ni Julia. Huwag! Hindi maaari! Ayoko! Kung gusto niyong mailigtas ang anak niyo, pabayaan niyo ako sa gagawin ko. Tandang Simon. Maliw na matanda! Buhay ni Julia ang nakataya dito. At kung pipigilan niyo ko, maaari siyang mamatay. At tuluyan siyang mawala sa inyo. May nangyayari ho sa kaibigan ko, Itay. No. Sinasapian ng masamang espiritu si Julia. Oh, Diyos ko. Nangyari yan dahil sa katigasan ng ulo niyo. Hindi kayo marunong makinig. Itay, pupunta po ako sa bahay nila. Ano? Hindi. Gabi na. Pero Itay! Huwag matigas ang ulo mo. Hindi ka alis, dito ka lang. Kung ayaw mong pati ikaw, mapahamak! Lumayas ka sa katawan niya! Lumayas ka kung sino ka bang impacto ka! Masyado na nasasaktan ng anak natin. Kanina pa siya nilalatigo ni Tandang Simon. Kailangan na natin siya pigilan. Baka kumapaano ng anak natin. Alis ka sa katawan niya! Ano? Alika, pigilan natin siya. Babalik ako! Babalik kita! Tama na yan! Babalik ako! Tama na! Lubayan mo ng anak ko! Papatayin kita! Papatayin kita! Julia, anak! Ano? Ang anak natin, hindi na kumikilos. Julia, anak! Mando, Anak ko! pabayaan niyo muna siya. Hayop kang matanda ka! Hayop ka? Anong ginawa mo sa anak ko? Ano? Papatayin kitang matanda ka! Hayop ka! Tama na yan! Baka mapatay mo siya! Talagang papatayin kong hayop na ito! Tama na! Hindi kang matanda ka! Tumigil ka na sa kaiyak mo, Ami. Nakukulili na tenga ko sa'yo. Nag-aalala lang ako sa kaibigan ko, Tay. Mukha ko na nangyayari sa kanya. Nakunawa kita, anak. Alam ko nararamdaman mo, pero nag-aalala rin ako sa kapakanan mo. Paano kung mapahamak ka? Kung mangyari din sa iyo naman nangyayari sa kanya ngayon, alalahanin mo. Magkasama kayo ni Julia na pumunta sa burol. At natitiyak ko na ang lugar na yon ang dahilan kung bakit nangyari yon sa kaibigan mo. Gusto ko lang naman siya makita. Anak, nakikiusap ako sa iyo. Pakinggan mo muna ako. Mahal kita. Kaya ayokong mapahama ka. Ayokong mawala sa akin ang pinakamamahal kong anak. Mando, si Julia, nagkakamalay na siya. Inay? Julia, Ano nangyayari? Ay, katawan ko. Sakit. Ano to, inay? Bakit ang dami kong sugat? Nangihina pa ako. Julia, anak, hindi mo pa ba iintindihan kung ipapaliwanag namin sa'yo? Bakit to? Saka na namin sasabihin sa iyo. Bakit ba? Ano nangyari sa akin? Gusto kong malaman.
Bakit ako nagkakaganito? Magsalita kayo, inay! Itay! Anong nangyari sa akin? Dahan-dahan, Apo. Grabe naman ang ginawa ni Mang Mando sa inyo. Tinulungan nyo na nga. Binugbog pa kayo. Paano na lang kaya ako wala yung mga kalalakihan doon? Baka napatay niya kayo. Hindi lang niya kasi naintindihan ang ginawa. Aray. Kaya malikot. Hindi naman. Kailangan nung malinisan ko yung mga sugat at pasanin nyo. Ayos na, Apo. Ako na lang ang gagawa. Kaya ko ito. Baka nakakalimutan mong albularyo ko nang gagamot ako. Iba naman mo ito, Lolo. Sige na, ako na lang. Kaya ko na. Sige po. Oh, may kumakatok ko. Ako na lang po magbubukas, Lolo. Sige. Sinong Magandang umaga, Rita. Mang Mando? Ang lolo mo, nandiyan ba siya? Pwede ko ba siyang makausap? Ha? Rita? Inuulit ko. Umihigi ako nagpaumatin. Labis akong nahihiya sa nagawa ko. Kalimutan na natin yon. Nangyari na eh. Wala na tayong magagawa. Kung may magagawa lang ako para makabawi ako sa atraso ko sa'yo. Mando, hindi mahalagang nangyari sa akin. Hindi pa tapos ang lahat. Anong ibig yung sabihin, Tandang Simon? Tulad ng narinig nyo, babalik pa siya. Babalik pa ang sumanib sa anak nyo upang maghigante. Ano? At yun ang kailangan nating paghandaan. Dahil katulad ng sinabi ko, malakas at makapangyarihan ang sumanib sa katawan ni Julia. At nangangamba ko Diyos ko. na sa muli naming paghaharap, tuluyan na siyang magtagumpay at makuha ang anak mo. Tandang Simon. Anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa rin yung katawan ko. Lalo na yung mga sugat ko sa katawan. Mahapdi. Naawa ako sa iyo, anak. Pero kailangan gawin sa iyo yun ni Tandang Simon para makaligtas ka sa tiyak na kapahamakan. Akin ka, Julia. Inay, Anak, bakit? wala ba kayong narinig? Ha? Anong narinig? Wala. May bumulong sa akin. Malaking boses. Pero biglang nawala. Ano? Hindi kaya yun yung sinasabi niyong kampo ng dilim na sumanib sa katawan ko? Pakilamero ka. Makikita mo. Babalikan kita. Pagkiligantihan kita. At sinisiguro ko, matatapos ka. At ang babaeng yun, kukunin ko siya. Akin siya. Kukunin kita, babae. At sa piling ko, sa piling naming mga balikdo, dito ka maninirahan upang maniwala ka na totoo kami at hindi isang guni-guni. Magsasama tayo sa lugar na ito. Dilim ng kalangitan. Siguradong uulan na naman ng malakas.
Pero natitiyak, may mangyayaring lagim ngayong gabi. Lolo, Rita, tulungan mo ko. bakit po? Ang mga gamit ko, kailangang nakahanda na. Dahil nararamdaman ko, nalalapit ng muli naming paghaharap ng kampo ng dilim na yon. Lolo, natatakot ako. Baka mapahamak kayo. Apo, wala akong pagpipilian. Kailangan ko siyang harapin. Gaya ng banta niya sa akin. Hindi sa titigil hanggat hindi natutupad yun. Lolo. Pero hindi ako dapat magpadaig. Gagawin kong lahat para manaig ang kabutihan laban sa banta ng kasamaang dulot ng kampo ng kadiliman. Julia, anak, pakisara na nga ang mga bintana at pinto. Pumapasok ang ulan. Mababasa ang loob ng bahay natin. Anak? Isunod mo na agad ng pinto. Julia! Anak! Tumalon siya sa bintana! Ah! Diyos ko! Julia! Saan ka pupunta? Julia! Mando! Mando! Madali ka! Ang anak natin! Mando! Caridad, bakit? Anong nangyari? Si Julia! Ang anak natin! Tumalon sa bintana at tumakbo papalayo! Ano? Madali ka! Hanapin natin siya! Hanapin natin! Baka mapahamak ang ating anak! Magpakasaya tayo mga kasama dahil sa nalalapit na pagdating ng ating panauhin. Malapit na! Malapit na! Tay! Tay! Ami, bakit? Dumaan mo si Mang Mando at Aling Caridad. Ha? Bakit daw? Nasaan na sila? Bakit hindi mo pinatuloy? Nagmamadali ho eh. Saan sila pupunta? Kasi hinahanap nila si Julia. Si Julia? Opo. Bakit daw? Akala kasi nila dito nagpunta yung kaibigan ko. Umalis daw ho kanina sa bahay nila eh. Hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Ano? Itay, kailangan kong umalis. Anak, bakit? Tutulungan ko si Namang Mando. Hahanapin ko yung kaibigan ko. Pero Ami, Patawarin niyo ako, Itay, pero hindi ko na talaga kaya tiisin ng kaibigan ko. ang lakas ng ulan, baka... Diyan na ho kayo, Tay. Teka, Ami, hoy! Ami, bumalik ka rito! Ami! Naku, hindi na ako pinakinggan. Ang tigas talaga ng ulo ng bata ito. Pero, naunawaan ko siya. At sana, hindi mapahabak ang anak ko. Diyos ko, protektahan mo po sila. Pero kailangan ko rin siyang sundan. Baka ang anak ko naman ang mawala. Nararamdaman ko na. Malapit na siya. Sige, huwag kang hihinto. Lumapit ka pa sa lugar na dapat mong patunguhan. Naririto na siya. Salamat. At dumating ka. May pakialaman. Hindi. Kailangan ko pumilos. Hindi ako dapat ng bigo. Hindi. Kukunin kita. Akin ka na. Akin ka na. Ay, Diyos ko! Nandun pa si Julia! Anak!
sa sopa. Anak ko. Mando! Si Tanday Simon! Kailangan malaman niya nangyari kay Julia. Ako na ho tatawag sa kanya, Alikaridad. Pupunta po ako sa bahay nila. Sige. Bilisan mo lang sana. Oo, sige ho, maiwan ko na kayo. Karidad, ilipat natin siya sa kanyang higaan. Para mas maging maayos ang pagkakahiga niya. Sige, pagtulungan natin buhatin ang anak ko. Bilisan niyo ho, Lolo Simon. Oo, sige, tayo na. Sama po ako, Lolo. Pero Apo, Gusto ko makita yung kalagayan ni Julia. Gusto ko rin po mabantayan kayo. Apo, Pakiusap po, Lolo. Sama niyo na po ako. Isama na ho natin siya, Lolo Simon. sige, tayo na. At magmadali na tayo. Oo. Bago maging huling lahat. Umaga na at tumigil na rin ang malakas na ulan. Ano na kaya nangyayari sa kaibigan ko? Huwag kang mag-alala. Kinagamot na siya ni Lolo. Sinabi ko na kasi sa kanya eh. Anong sinabi? Rita, alam ko. Pinaglalaruan ng masamang espiritu ang kaibigan ko. At alam ko, ang espiritong yon naninirahan sa burol. Ami? Rita, natatakot ako para sa kaibigan ko. Baka magkatotoo ang sinabi ni Lolo mo na baka tuluyan na siya makuha ng mga maligno. Labis akong nag-alala sa iyo kagabi. Hinanap kita, pero hindi kita natagpuan. Pasensya na ho kayo, Itay. Nag-alala lang talaga ako sa kaibigan ko eh. Naunawaan kita. Salamat ho. Kumusta nga pala si Julia? Hanggang ngayon ho, hindi pa rin ho nagkakamalay. Ha? Itay, di ba ho sabi ninyo, may mga kwento na kayo narinig tungkol sa hiwaga sa burol? Oo. Kung ganun, sa mga kwento, ano ho ang mga nangyari sa mga taong sinaniba ng mga masasamang espiritu sa lugar na yun? Ayon sa kwento, karamihan sa kanila hindi na nakabalik pa. Tuluyan na silang nawala. Itay! Ami, sana huwag mangyari yun sa kaibigan mo. Sana'y makabalik pa siya sa daigdig na ito at makawala siya sa kamay ng malignong nagpapahirap sa kanya. Ano bang klaseng maligno ang nagpapahirap sa kaibigan ko? Kakaibang uri. Makapangyarihan. Ang malignong may maliit na katawan at napakalaking ulo at maraming mata na kung tawagin tambakulkol. Tambakulkol? Oo, tambakulkol. Sa lahat ng mga maligno, ang tambakulkol ang nakatatakot sa lahat. Siya ang pinakamapanganib. At siya rin ang sinasabing tunay na nagmula sa impyerno. Isang kampon at sugo ng dyablo. Nakita niyo na ho ang sinasabi ninyong tambakulkol? Oo. Nang minsan ginabi ako ng uwi, napadaan ako sa burol na yun. Maliwanag ang buwan noon. May narinig akong nagkakasiyahan. At nang lapitan ko, nakita ko, nagdiriwang sila. Kasama ng mga iba't ibang uri ng mga nilalang. At isinisigaw nila ang pangalang tambakulkol. At napadako ang mga mata ko sa kinaroroonan niya. Ayun na. At nakita ko ang kakilakilabot ng itsura. Nakakakita kayo ng mga kakaibang nilalang? Siguro, nagkataon lang ng gabing yun. Malakas ang aking ika-6 na pandama. Kaya nakita ko ang mga nakakakilabot na nilalang sa burol.
pinipilit pa rin niyang kunin ang aking panahon. Hindi ba niya alam na ang katawan ng babaeng nasa harap niya ay hindi totoo? Dahil pinalitan ko yun ng katawan ng saging. Tinadaya ko lang ang kanilang mga paningin. Mga hungham. At ikaw na matanda ka. Bilang ng araw mo sa lupa. Dahil ihahatid na kita sa dapat mong kalagyan. Ihahandog ko ang iyong kaluluwa sa aking Panginoon, kay Lucifer. Maghintay ka lang, tanda. Kayo, mga walang silbing maligno. Bantayan ninyo ang aking panahon dahil may mahalaga akong gagawin. Sige, papantayan namin siya. Saan ka pupunta, tambakol ko? Kailangan ko na siyang harapin at patayin. Tanda Simon, kumusta na ho? Ano na kalagayan ng anak ko? Ang anak mo, Caridad, ay wala na dito sa daigdig natin. Anong ibig niyo sabihin? Ang katawang nakikita mo ay hindi totoo. Ano ho? Gusto mong mapatunayan ang sinasabi ko. Tanda Simon, Halika. Ipakikita ko sa iyo. Dito. Yan. Pagmasdan mo siyang mabuti, Caridad. ano ang gagawin niyo? Ano yung hawak niyo? Asin na maglalantad sa pandarayan ng isang mapanlinglang na nilalang. Panoorin mo. Ayan. Anong... Ayan. Pagmasdan mong mabuti, Caridad. Tingnan mong inaakala mong anak mo. Ayan. Naging katawan ng saging ang katawan ng anak ko. Ayan. Hindi totoo to! Hindi totoo! Ay, di din lang tayo nagmaligno. Oo, Mando. Dinaya niya tayo upang mapaniwala niya tayo na kapiling natin si Julia. Pero ang totoo, wala na siya sa ating daigdig. Anong gagawin natin ngayon? Paano natin mababawi ang anak natin sa kampo ng dilim na yon? Pumasok na tayo sa loob. Hinihintay tayo ni Tanda Simon. Sasabihin daw niya sa atin kung ano mga dapat nating gawin upang mabawi natin ang ating anak sa kampo ng kadiliman. Alam ko, nanganganib ang buhay ko sa pagpipilit na mailigtas si Julia. Kaya tama lang na ibilin ko kay Caridad at Mando ang kanilang mga dapat na gawin kung sakali man na mawala ako. Dahil alam ko, hindi rin titigil ang maligno hanggat hindi natutupad ang kanyang sinabi. Nababalik siya para patayin ako. Iba siya sa karaniwang maligno na madaling daigin. Dahil ang malignong nakaharap ko ay ang sugo ni Satanas upang manggulot paglaruan ng mga tao dito sa lupa. Isa rin siyang nakatatakot na demonyo. Ano? Kumusta ka na, tanda? Tambakulkol? Kilala mo, tanda? Oo, tambakulkol. Ang masamang elemento. Ako nga, inutil na matanda. Mabuti naman at nagpakita ka.
Ngayon mag-usap tayo. Mag-usap? Haman, bakit ako makikipag-usap sa isang makinang nilalang na katulad mo? Ibalik mo si Julia sa pamilya niya. Haman! Anong karapatan mong utusan ako? Alam mo ba kung sino ko? Oh, kampon ka ng Diablo. Tumpak, tanda. At alam mo na rin siguro kung bakit ako nagpakita sa'yo. Ha? Dahil ihahatid na kita sa impyerno. Hindi. At wala ka nang magagawa. Hindi mo magagamit ang kapangyarihan mo sa akin. Dahil wala kang silbi. Naisahan mo lang ako noon. Dahil sumanib ako sa mahinang katawan ng tao. Ngunit ngayon, ako naman, katapusin na kita. Hindi. Katapusan mo na, inutil na albularyo. Umangat ako sa lupa. Tapos ka na! Anong sinabi mo? Patay na si Tandang Simon. Oo. Natagpuan ho siya na bali-bali ang katawan sa may kakahuyan. At halos madurog din ang kanyang ulo. Paano? Sinong may gawa? Sinong walang pusong pumatay sa kanya? Yun din nga ho ang tanong ng mga tao. At wala silang maisip na maaaring gumawa nun kay Tandang Simon. Hame, Itay, bakit ho? hindi kaya ang may kaugnayan sa nangyayari kay Julia ang pagkamatay niya? Ho? Hindi kaya ang malignong sumanib sa kaibigan mo ang pumatay sa albularyo? Lolo, Ikinalulungkot namin ang nangyari sa lolo mo, Rita. Mang Mando. Kami man ay labis na nabigla sa nangyari. Kausap pa lang namin siya kagabi. At hindi ko inisip na yun na ang huling magiging pag-uusap namin. Kawawa naman po ang lolo ko. Rita, Pinatay siya na kung sino mang walang puso mamamatay tao na yun. Hindi na siya naawa sa lolo ko. Kung sino man siya, sana magbayad siya sa kanyang ginawa. Multuhin sana siya ng lolo ko at hindi patahimikin. Sana mawala na rin siya. Marami rin ang nagdadarangkati sa pagkawala ng matanda. Ibig sabihin, may mga nagmamahal sa kanya. Napakagandang tignan. Para akong kinikiliti sa nakikita ko. Masaya ako kapag nakikita ko ang mga tao na naghihirap at nagdadarangkati. Ang aking panaguhin, nagising na siya. Bukod sa matagal na pagkakakimping. Nasaan ako? Narito ka sa aming daigdig, babae. Ano? Hindi! Hindi! Lumayo ka! Lumayo ka! Masanay ka na, babae. Dahil habang panahon, kami lang makakasama mo. At hindi ka na makababalik pa sa daigdig ninyo. Hindi! Ayoko! Ayoko dito! Ayoko sa inyo! Ayoko!
Ilalagay ko ang katawan ng saging na ito dito sa may ibaba ng hagdan. Katulad ng bili na tandang Simon. Ayan. Ngayon, ang kandila, sisindihan ko. At ipapatong ko sa katawan ng saging na ito. At uusal kami ng panalangin. Saka ko tatawagin ang pangalan ng aking anak. Sana nga tama ang sinabi ni Tandang Simon na maririnig ni Julia ang tinig namin mula sa kanyang kinalalagyan. At magiging daan upang matuntun niya ang lugar na ito. Tatawagin ko si Caridad. Kailangan kaming dalawa na mga magulang niya ang gumawa nito. At sana magtagumpay kami ng asawa ko. Apo, gumising ka, Apo. Lolo. Tulungan mo sila. Kunin mo yon at ibigay mo sa kanila. At huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Kailangan mong magmadali bago maging huli ang lahat. Bilisan mo, Apo. Bilisan mo. Lolo, sandali! Huwag ka munang umalis! Lolo! Panaginip. Napanaginipan ko si Lolo. At may sinasabi siya. Itinuturo niya ang maliit na baul. Anong ibig sabihin ng panaginip na yun? May gusto ba siyang ipahiwatig sa akin? Ang maliit na baul. Titingnan ko. Baka sakali malaman ko kung anong ibig ipakahulugan ng panaginip ko. Mando, Oh, kanina pa tayo. Ginawa na natin ang bili ni Tandang Simon. Pero walang nangyayari. Caridad, baka may mali. Anong mali? Lahat ng sinabi niya ginawa na natin. Nagdasal na tayo, nagtirik ng kandila sa ibabaw ng katawan ng saging na ito. Tinawag na natin ang pangalan ni Julia na maraming beses pero wala. Hindi kaya malayo na ang anak natin. At hindi niya na tayo naririnig. Baka yun ang dahilan, Caridad. Hindi, gawin uli natin. Maririnig tayo ni Julia. Ulitin natin, Mando. Kailangan makabalik si Julia sa atin. Ayoko mawala ang anak natin. Sige na! Gawin uli natin, Mando! Sige, gawin ulit natin. At sana sa pagkakataong ito, magtagumpay na tayo. Ayoko ring mawala si Julia sa piling natin. Ayoko, Caridad. Ano ba kasing laman ng maliit na baul na ito? Maliliit na libro? At ano itong parang likido na nakalagay sa botelya? Ginagamit ba ito ng lolo ko? Ang maliit na libro, babasahin ko. Baka sakali, narito ang kahulugan ng panaginip ko. Tanggapin mo na ang kapalaran mo, babae. Wala ka nang magagawa. Wala nang paraan para makabalik ka pa sa mga magulang mo. Dito ka na sa piling namin habang panahon. Tingnan mo sila. Masaya naman silang kasama. Hindi ba? Pagmasdan mo sila, nagdududa ka pa ba? Ayan, nakikita mo na totoo kami at hindi guli-guli lang. Katulad ng sinabi mo sa iyong kaibigan.
Ayoko dito. Gusto ko makita mga magulang ko. Sila gusto ko makasama. Dito ka na. Kasama namin. At sa pagbibilog ng buwan, darating ang aking Panginoon. Haharap tayo sa Kanya at pag-iisahin niya tayong dalawa bilang mag-asawa. Hindi! Ayoko! Ayoko! Alam ko na. Yun palang kahulugan ng panaginip ko. May pinagagawa sa akin si Lolo. Kailangan magmadali ako. Hindi na ako dapat pagmag-aksaya ng panahon. Kailangan nilang tulong ko. At hindi ko sila maaaring pabayaan. Pupuntahan ko sila. Ngayon din. Wala pa rin. Oh, wala sigurong bisa ang ginawa natin, Caridad. O hindi totoo ang sinabi ni Tandang Simon na pagkatapos natin gawin ang mga sinabi niya, ang mga tinig natin bilang magulang ni Julia ang makapagpapabalik sa kanya sa kamay ng malignong kumuha sa kanya. Anong gagawin natin ngayon, Mando? Wala na. Wala na, Caridad. Dad! Oh, Mamando! Rita, Kunin niyo Rita. po ito. botelya? ano to? At maliit na aklat? Ano ito? Yan po ang kulang. Para makabalik si Ate Julia sa daigdig natin. Gawin niyo agad bago maging huli ang lahat. Bago sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Malapit na po yun. Kaya bilisan niyo na ho. Nausal na natin ang mga dasal sa wikang Latin sa aklat na ito. At ang laman ng botelyang ito, ang likidong may asin at may nakababad na maliit na kahoy na may mga nakaukit na salitang Latin. Kailangang ibuhos natin sa katawan ng saging na ito. O sige, gawin mo na agad, Mando. Oo. Umuusok ang katawan ng saging. Ibig kong sabihin, malapit lang ang kinalalagyan ni Ate Julia at maririnig niya kayo. Tawagin na natin siya, Mando. Oo. Julia! Anak! Bumalik ka sa amin! Mahal ka namin! At naghihintay kami sa'yo! Julia! Narinig mo ba kami? Narito ang liwanag ng kandilang ito. Sundan mo upang makabalik ka na sa ating daigdig. Julia! Anak ko! Malapit lang sumapit ang hating gabi. Ang takdang oras upang ganap ka ng mapa sa ating babae. Wala na silang magagawa. Pagkatapos ng oras na yun, ilang sandali na lang. Huwag ka nang umiyak. Hindi ka malulungkot dito dahil kasama mo kami. Hindi mo kailangan ang mga magulang mo upang maging masaya ka. Kasama ang kapwa ko mga maligno na puna ng pagmamahal nila. Julia! Anak! Pakinggan mo kami! Ang inay at ang inay. Anong Sundan mo ang aming mga tinig at ang liwanag ng kandilang ito. Tuntunin mo upang makabalik ka sa daigdig natin. May nakikita ko liwanag. hindi? Hindi! Anak! Itay! Inay! Naririnig ko kayo.
At nakikita ko ang liwanag. Pupunta ako dyan. Hindi! Huwag mong gagawin yan! Huwag! Anak! Nandiyan na ako, inay! Huwag! Julia! Anak! Julia! Inay! Itay! Mando, narinig mo yun? Boses ng anak natin yun! Oo, Caridad. Narinig ko. Ay, salamat po, Diyos ko. Makakabalik ng anak natin. Makakabalik na si Julia, Caridad. Ano? Mando, lumalakas ang hangin. Ang kandila, baka mamatay ang apoy. Kailangang takpan natin ang kandila. Hindi dapat mamatay ang apoy ng kandilang ito. Ang tanging pag-asa upang makabalik si Julia. Tulungan niyo ako rito. Caridad, Rita, takpan niyo ng mga katawan at kamay niyo ang kandila. Bilisan ninyo! Hindi maaari ito. Kailangan mamatay ang liwanag na yan. Puntahan niyo ang lugar na yun. At patayin niyo ang apoy. Bago makarating doon si Julia, kumilos na kayo! Hindi ako makapapayag na mawala ang aking panahon. Ang aking magiging gabiyak. Hindi! Ano na kaya nangyayari sa kaibigan mo, Ami? Galing ho ako dun kanina, Itay. Pero mas minabuti ko kung umalis muna dahil may gagawin doon sina Aling Caridad at Mang Mando. Ano ang gagawin nila? Gagawin doon nila yung binili ni Lola Simon para mabawi si Julia. Hindi na ho ako nang pumilit na manatili dahil baka makaabala pa ako. Tama lang na umalis ka ron, anak. Dahil baka malagay ka pa sa panganib. Oh, Hindi basta-basta ang nilalang na kumuha kay Julia. Kung si Tata Simon nga napahamak, paano pa kaya ang mga katulad natin? oo nga po. Pero sana naman magtagumpay sila sa gagawin nila at magwakas na rin ang pamiminsala ng maligno. Ang magagawa na lang nating tulong sa kanila ay ang magdasal. Ipanalangin natin sa Diyos na sana magapi nilang kampo ng dilim na yon. Humihina ang apoy ng kandila. At siyak na kagagawa nito ng maligno. Mando, iabot mo sa akin na botelya na may likidong asin. Madali! Eto. Kailangan makasiguro tayo. Kailangan isaboy natin ang laban nito sa paligid ng kandila at katawan ng saging upang hindi sila makalapit at magtagumpay si Julia na makarating dito. Bakit hindi tayo makalapit? Mando! Mando, tingnan mo! Mga maligno. Mga impakto. Ang mga masasamang elemento. Hindi sila makalapit. Natatakot sila sa isinaboy natin. Bilisan mo! Ubusin mo sa paligid ng kandila ang likido! Natakot sila, Caridad. At lumalayo na sila. Makakabalik na si Julia! Salamat po, Diyos ko! Malapit na ako. Ayan na yung pinagmumulan ng liwanag. Isang kandila. At ayun si Nainay at Itay. Pati si Rita. Nakikita ko na sila. Julia! Bumalik ka rito! Ang kampo ng demonyo. Huwag mo akong iwan! Ayan siya. Pero hindi siya makalapit sa akin. Parang napapaso siya sa liwanag na nagmumula sa kandila. Bumalik ka, babae! Hindi! Ayoko makasama kayong mga kampo ng dilim. Malapit na ako. Mararating ko ng pinagmumula ng liwanag. Eto na ako! Boy! Ano yan?
Julia! Hoy! Ako to! Ami, Nakabalik ka na. Nabawi ka na ng mga magulang mo sa maligno. paano nangyari yun? Ang alam ko, tinangay ako ng hangin. Parang hinigop ko ng malakas na puwersa. At pagkatapos nun, di ko na matandaan yung mga sumunod na naganap. Dinala ka ng hangin papunta dito. Kaya nakita ka na lang ng mga magulang mo na nakahandusay sa lupa at walang malay tao. Ha? O ano? Bangon na! Totoo na ba ito? Oo, totoo na. Kaya halika na. Mamamasyal tayo ulit. Oh, Michelle. Saan? Bahala ka. Gusto mo? Doon ulit sa burol. Ay, Ano? ayoko nga. Ayoko na bumalik doon. Sumpaman. Hindi na ako babalik pa sa lugar na yun kahit kailan. Ayoko nang makapiling pa ang mga maligno at mga kampo ng dilim. Labis ang pasasalamat ko sa Panginoon, Mando. Dahil hindi niya tuloy ang hinayaan na makuha ng maligno ang ating anak. Oo, Caridad. Tunay ngang walang makadadaig sa kanyang kapangyarihan. At hindi niya pinababayaan ang mga taong tumatawag sa kanya at humihingi ng tulong. Magpasalamat din tayo kay Tanda Simon. Ibinuwis niya ang kanyang buhay para lang mailigtas ang ating anak. Napakadakila niya. Tama. Kaya hanggang ngayon, sising-sisi pa rin ako sa nagawa ko sa kanya. Nasinaktan ko siya sa kabila ng pagtulong na ginawa niya kay Julia. Napatawad ka na niya. At hindi siya nagtaninan sa ng loob sa iyo. Katunayan nga, tinulungan pa rin niya tayo. O sana matahimik na ang kanyang kaluluwa. Saan ba siya naroon ngayon? At sana, wala na ring sumunod pang maging biktima ang masamang elemento sa burol ng mga taong inosente at walang malay. Sana ga, Caridad. Sana ga. May mga tao! May mga tao pumasal dito sa burol! Mga babae. Ikaw, kaibigan, baka naghahanap ka ng mapapasyalan. Sasamahan kita doon sa burol ni Tambakulkul. Naghihintay siya dahil gusto niyang may makasama habang buhay.